Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan lang po natin ito, magandang topic po ito kasi nga, 'di ba? Nai-issue po tayo doon sa pagpapalit po ng ating saligang batas. Ngayon ito po, yung federalismo po, pag-usapan po natin kasi ito medyo maganda po yung konsepto po nito. Kung ako po inyong tatanungin, mas gusto ko po yung kung magpapalit tayo ng saligang batas, mas gusto ko itong federalismo. Kasi dito magiging balanse. Para po sa akin magiging balanse po yung treatment ng kada probinsya, ng kada lugar dito sa Pilipinas. Hindi kagaya kasi ng sitwasyon po natin ngayon na presidential. So yung kapangyarihan po ng bansa is nasisentro lang sa isang lugar. So bago natin simulan yung topic na yan, shoutout po muna ulit tayo kay Ma'am Mesyang TV, kay Sir Densable TV. So pa-support po mga guys kay Ma'am Mesyang tsaka kay Sir Densable. Tsaka pa-shoutout na rin po sa buong Ampalaya Geng. So siyempre batiin din natin itong mga kabatas. So dyan lang kayo sa Getly, stay put lang kayo dyan. So ito, kung hindi po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo. Pakipindot naman po yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong federalism. Ano ang federalismo? Ito ang sistema ng gobyerno kung saan ang bawat rehiyon o estado ay may kanya-kanyang kapangyarihang pamunuan ang nasasakupang lugar. Sa panukala ni dating Senate President at leader ng PDP laban ni Aquilino Pimentel, hahatiin ang buong Pilipinas sa 11 federal state at ang central. So ito parang kinopya po ito sa sa Amerika. Siyempre, alam naman natin, Amerika may kanya-kanyang state 'yan. So kada state may kanya-kanyang namumuno. May kanya-kanya silang diskarte kung paano nila pauunlarin yung kanilang nasasakupan, yung kanilang pinaka-state. So ganito rin sa atin. Ito yung magandang klase na sinasabi ko na para sa akin ito yung mas gusto ko. Kasi nga hahatiin yung mga probinsya, so magkakaroon sila ng parang tigi-tigisang mamumuno. Pero aside doon, meron pang isang mamumuno nasa ibabaw, yung pinaka national government. Pero may kapangyarihan yung kada state or yung kada probinsya na nasasakupan. Halimbawa, central government, ito yung NCR. So sabi dito hahatiin daw sa 11, pero ang alam ko kasama rito yung NCR, pero hiwalay sila. So may sarili silang federal state, so yung central government kung tawagin. So NCR ang hawak diyan. Sila yung pinaka nasa ibabaw, pero equally divided yung kapangyarihan nila rito. Government sa Metro Manila. Bawat federal state ay may hahalal na federal governor, vice governor at 3 hanggang 6 na state senators na magre-representa sa National Congress. Magkakaroon din sila ng kapangyarihan tulad ng pagpapaunlad sa sariling lugar, makapagpapatupad ng mga batas sa sariling Senado ang gumawa. May sariling pulis, may sarili silang kontrol sa kanilang likas yaman at perang kikitain sa kanilang estado. So yun, kada state magkakaroon ng kanya-kanyang mga mambabatas sila. So kumbaga pwede silang gumawa ng sariling batas nila na hindi kagaya ng batas. Halimbawa, hatiin mo natin sa 3 para medyo maging maliwanag. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ganyan ang gagawin nating federalism federal state natin, so iba yung batas ng Luzon, iba yung batas ng Visayas, iba yung batas ng Mindanao. So may sariling eleksyon po sila. May sariling eleksyon ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, isa lang po yung magiging central government dyan. Halimbawa, sa Luzon, hihiwalay po dyan yung NCR. Parang ganun siguro. Ganun po yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong po. Pero parang ganun mangyayari. So may kanya-kanya silang batas. May kanya-kanya silang pagpapaunlad ng kanilang mga lugar. So kumbaga, hindi sila umaasa sa central government sa pagbibigay ng budget. May kanya-kanya silang budget na hahawakan. Ngayon, sila lang yung magbibigay ng porsyento para sa national government. So, yung national government, kumbaga, wala na silang, hindi na ganun kalakas yung kanilang kapangyarihan para utusan yung mga federal state na yan. Kumbaga sila, nagsusupervise na lang sila dyan. So, yun po yung kagandahan nitong federalism na to.
80% ng kabuuang kita ay mapupunta sa state habang 20% naman ay ko-contribute sa federal government. Ayan. So, ibig sabihin, yung kita ng Luzon, halimbawa, kumita ng 100 piso, yung 20 pesos mapupunta sa central government. So, yung 80%, yung 80 pesos, yun yung gagamitin ng federal state, halimbawa, ng Luzon, para paunlarin nila yung, yung buong Luzon na yan. Hindi kasi kagaya sa nangyayari ngayon sa atin dito na Imperial Manila, kumbaga tawagin nga nila, yung kinita ng mga probinsya is ibinibigay sa national government. Tapos ang national government ang magbibigay naman, parang kumita yung probinsya ng 100, yung buong budget ibibigay sa national government. Tapos ang national government hahatiin naman ngayon yan sa lahat ng probinsya. Halimbawa, buong probinsya, lahat ng probinsya nagbigay ng pera. Halimbawa, ako kumita ako ng 100, ibibigay ko yung 100 buo sa government. Ibis na yung kita ko na yun para paunlarin yung probinsya ko, ang mangyayari, mag-aantay pa ako sa Imperial Manila kung magkano ibibigay nila sa aking budget. Parang yung sinabi nga dito ni Senator Robin Padilla, di ba? Hinalin tulad niya dito sa yung probinsya nagbigay ng troso, malaking puno ng kahoy sa national government. Tapos ang ibabalik na lang ng national government, toothpick na lang. So paano nga naman payayamanin ng probinsyang ito yung kanyang lugar kung yung budget na binigay niya is ang bumalik mas maliit pa. Imbis na malaki yung makuha niya dahil sila yung naghirap, ang nangyayari, bumabalik, bariya na lang. So yun yung kagandahan ng federalism, baliktad. Sa kanila yung troso, bibigyan lang nila ng toothpick yung national government. So, siyempre, mas malaki yung budget, mas malaki ngayon yung kanilang pwedeng paglaanan para mapaunlad yung kanilang probinsya. So, ito yung kagandahan. Sa sistemang ito, didiskarte ng sarili ang bawat federal state ayon sa kanilang pangangailangan na hindi pinakikialaman ng tinatawag na Imperial Manila. Kung mangyari ito, wag nang magtaka kung muli ipatupad ang death penalty at gawing legal ang same-sex marriage sa ibang probinsya habang bawal naman sa iba. Yan, isa pang kagandahan yan. Siyempre, may kanya-kanyang kultura ang Pilipinas. Siyempre, puro isla. Tulad na lang sa Mindanao. Siyempre, iba yung kultura nila. Mostly, nasa Muslim Muslim areas ko sila. Siyempre, may mga batas sila na hindi applicable sa Luzon. Siyempre, gagawa sila ng batas na para sa kanila. Sila mas nakakaalam kung ano yung applicable sa kanila. Ano yung applicable sa Visayas, ano yung applicable sa Luzon. So, siyempre, kung halimbawa, yung Luzon, pabor sa same-sex marriage, pwedeng aprubahan yun. Hindi pabor sa Mindanao, hindi bawal sa kanila. Pero kung yung sistema natin, kagaya ngayon, pag sinabi ng national government, okay na yung same-sex marriage, so, applicable sa lahat ng, ng state, ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayaw ng Mindanao, wala naman silang choice. Yun ang utos ng national government. So, sa federalism, may kanya-kanya silang batas. May sariling batas ang Mindanao, Visayas, at ang Luzon. Pag pumunta ang taga-Luzon sa Mindanao, kailangan nilang sumunod kung ano yung batas ng Mindanao. Ganoon din naman ng Mindanao, kung ano yung batas sa Visayas, kailangan nilang sumunod. Tapos may kanya-kanya silang police power. So, hindi pwedeng tumawid or kailangan nila ng coordination, pero under pa rin naman ng PNP siguro yan. Ano pa naman yan, pag-aaralan pa rin naman nila yan kung ano yung paano yung magiging setup ng police power. Pero yun nga, ang kagandahan lang kasi niyan, kumbaga mas mapapractice nila kung ano yung pangangailangan nung kanilang probinsya. So, hindi applicable sa kanila yung ginagawa sa Luzon, magiging applicable naman, magiging mas maayos yung pag-handle ng Mindanao. Na kahit isang pera pa rin ang ating ginagamit, may lugar na mas murang mabuhay habang napakamahal sa iba. Dahil sa... Yan, ito, di ba, ito may pagkakahalin tulad pa ito ngayon sa sistema natin. Halimbawa, mahal ang presyo rito sa Luzon, pero sa mga probinsya ang mumura ng mga pagkain. Tulad na lang sa Mindanao, iba yung presyo ng mga gulay dito sa Luzon, iba yung presyo ng gulay sa Mindanao, iba yung presyo ng isda sa Mindanao, iba ang presyo sa Luzon. Minsan nga, may nagsabi nga, ano pagkakaiba ng SM ng Maynila sa SM ng probinsya? Di ba?
Parehas lang naman ng brand, pero parehas ng presyo. Pero yung value ng pagkain is magkaiba. Yung iba nga, 'di ba? Sinasabi nga nila, sa probinsya nabubulok na nga lang yung mga gulay, tinatapon na lang. Pero sa Luzon, sa particular sa Metro Manila, ginto ang presyo ng gulay. Sa probinsya tinatapon lang, nabubulok. So, andun yung kumbaga yung level ng yung value ng pera, yung kumbaga yung cost of living, magkaiba. So, siyempre, talagang may mga probinsya kasi na talagang agricultural land sila. So, mas marami silang pwedeng itanim na gulay. So, mas mapapayaman nila yung kanilang lugar kasi pwede lang ibenta yan sa Visayas, sa Luzon. So, mas uunlad yung Mindanao. Ngayon, kung Luzon naman ang nila yung advantage yung kaalaman o sa technology, mga ganyan siguro, or pag-develop ng mga building. So, pwedeng kunin nyo naman taga Mindanao para umunlad naman, magkaroon ng maraming building. So, pwede sila magpalitan ng kanilang mga ideya o ng kanilang mga resources para mapaunlad nila yung kanya-kanya mga probinsya. Federal form of government, pwede rin magkaiba ang mga estado sa kanilang paraan at halaga ng pagbubuwis. Pero lahat ng ito depende sa maipapasang amyenda ng konstitusyon kung ano-ano ang ibibigay ng kapangyarihan sa bawat federal state at ng kapangyarihang mananatili sa central government. So yan, pag-uusapan pa rin naman yan, magkakaroon pa naman ng debate dyan kung paano naman babalangkasin yung batas natin, yung saligang batas natin dyan. So, pero ang yung pinaka basic ng federalism sa pagkakaintindi ko is parang yun nga, magkakaroon na ng separate power yung mga federal state. Halimbawa, yung plano nga daw dyan, hatiin sa 11 yung state ng Pilipinas. So, kada state may kanya-kanyang na diskarte kung paano nila pauunlarin yung kanilang mga lugar. Hindi kagaya sa nangyayari ngayon na lahat ay nag-aantayan ng kumpas ng national government. Pag hindi binigyan ng national government ng magandang budget yung isang probinsya, nga. Kaya nga 'di ba, ang daming mga probinsya na kulang sa ospital, kulang sa mga public services tulad nung paaralan, 'di ba, may mga eskwela na nasa liblib na lugar, halos durug-durug na yung eskwelahan, walang public transport na maayos. Kung papansinin niyo, 'di ba? Nasa Metro Manila lang yung mga tren, yung subway. Sa Visayas, sa Mindanao, wala. Sa Mindanao, parang kulang na kulang pa yung mga expressway, mga ganyan. Ang may expressway lang nasa Luzon. So makikita nyo, hindi balanse. So may naiiwanan. Dahil nga, yung budget ng buong Pilipinas nasa gitna lang at kailangan niyang hatiin yun, parang hindi nga nahahati na equally divided eh. Diba? Ang nangyayari niyan, kung yung probinsya ay mahina kumita, maliit na nga na ibibigay nila sa national government. Pag binalik pa ng national government, mas lalo kakarampot. So, kung may papatupad yung gantong klase, yung federalismo, kung magkano yung kinita nitong probinsya na to, maliit lang yung ibibigay nila sa national government. Mas malaki yung may iwan sa kanila. So, kumbaga sa tindahan, mas mapapaikot nila ngayon yung budget nila, yung kailang puhunan, para lumaki. At the same time, pwede silang manghiram ng budget sa ibang mga federal state, babayaran na lang nila. So, ganun po yung nakikita kong yung paliwanag dito sa federalism. So, sana kung magpapalit tayo, sana i-consider nila ito. Kasi ito yung matagal ng inilalaban ni Senator Robin Padilla at ni dating Pangulong Digong, si Tatay Digong, na hindi nga lang sinuportahan nung panahon niya, nung administrasyon niya, hindi sinuportahan ng mga congressman kasi nga mababago yung kanilang sistema. So, mahihirapan silang makakatkong. Alam naman natin, sa sistema natin ngayon, gamay na nila kung paano kumikbak sa budget ng Pilipinas. Yung mga congressman natin, meron silang hindi siya confidential funds pero meron silang budget na hindi na kailangan i-liquidate. Hindi pwedeng busisiin ng COA. Pagkos ang kailangan lang nila, mag-issue lang sila ng certification na yung budget na ibinigay sa kanila is nagastos na. So yun lang. Hindi sila pwedeng i-audit. So dahil doon, madaling nakakatkong itong mga mambabatas natin.
Kaya nga itong kagandahan nitong federalism na to, mahahati. So liliit lang yung, kumbaga maliit lang yung chance nila na makapangurap at madaling masilip. Kaya hindi yan sinuportahan ng mga mambabatas natin dahil nga alam nila na mahihirapan sila maka-kickback. Kaya ayaw nilang kumbaga hindi nila itinutulak yung federalismo. Ang itinutulak nila yung People's Initiative. Tapos ang planong baguhin lang daw yung nga sabi nila term extension yung hinahabol nila at saka yung economic provision. Pero okay na rin yung economic provision na yon kasi nga bubuksan na yung gusto nilang buksan yung foreign policy natin na 60-40. So tatanggalin yon, papayagan na magkaroon ng full control yung mga foreign national sa kanilang mga business dito sa Pilipinas na hindi na kailangan ng business partner na Pilipino. So yun yung doon nila tinatago yung terms extension na gustong gawin nitong mga mambabatas natin. So ang itinutulak lang nila, sinasabi nila yung foreign policy na economic provision, pero sa likod nun nakatago daw yung term extension na gusto nilang pahabain yung yung termino nitong mga mambabatas natin. So sana mas mabigyan ng pansin itong federalism kaysa dito sa People's Initiative. So hanggang sa susunod na video po natin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless.